Maupo na tayo. Pagpapatuloy natin ang ating talakayan sa chapter 5 ng ating confession na may title na Of Divine Providence. So part 2 na po tayo dito pong topic na ito. So reviewin lang muna natin yung mga nauna nating tinalakay patungkol sa Divine Providence. So yung una ay ang doctrine of Divine Providence stated. So basically dito dinidefine natin kung ano yung ibig sabihin ng divine providence. Sa ilalim nito ay tinalakay natin the essence of divine providence. So basically ang essence of divine providence means what is divine providence all about? Ano yung tinutukoy ng paksa ng divine providence. And then secondly, the extent of divine providence. So tinalakay natin yung coverage ng divine providence. So not only great things, but even the least of the things that God created, He also manages and governs. And then lastly, the end of divine providence. Ito naman, we are answering the question, what is the goal of divine providence? Ano yung purpose ng divine providence? Ultimately, ang divine providence is for the glory of God's name. So yun po yung mga tinalakay natin nung nakaraan. So nasa paragraph 2 na po tayo ng ating pong pagtalakay dito po sa topic na ito. So basahin po natin yung paragraph 2. Actually, patatalakayin po natin yan ay paragraph 2 and paragraph 3. Kasi maikli lang yan at connected sila sa isa't isa. But for now, we will be looking at paragraph 2. Sabi po dito sa ating confession, although in relation to the foreknowledge and decree of God, the first cause, all things come to pass immutably and infallibly, so that there is not anything befalls any by chance or without His providence. Yet by the same providence, He ordered them to fall out according to the nature of second causes, either necessarily, freely, or contingently. Okay, so that's paragraph 2 ng ating pong chapter 5. At dito, magpo-proceed tayo sa Roman numeral number 2. So kung sa 1, the doctrine stated, sa Roman numeral number 2, the means used. Okay, the means used. So, when we talk about divine providence, may mga pamamaraan na ginagamit ang Diyos para sa kanyang pamamahala sa lahat ng kanyang mga nilikha. Okay, bagamat ang Diyos ay dakila sa lahat, walang imposible sa kanya. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, kaya niyang lumikha sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Pero God is also a very practical God because He uses means. Gumagamit siya ng mga pamamaraan para isakatuparan ng kanyang kalooban. At yan po yung papansinin natin dito. Note, the teaching of Scripture about divine providence is very much connected to its teaching about God's decree. So yung pong katuruan ng Biblia na ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay, may kaugnayan po diyan ang probidensya ng Diyos. Okay? Yung nilikha ng Diyos o itinakda ng Diyos ang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo, kasama po diyan ang kanyang pamamahala ng lahat ng bagay na kanyang nilikha. Maganda yung sinabi ni Lamar Martin sa kanyang exposition ng chapter 5. Sabi niya, the confession tells us that all things which come to pass, all things which come to pass in time, come to pass in time because from all eternity, God unchangeably decreed that they would come to pass. That's why they are coming to pass now. Because in eternity past, God decreed that they would. That what is happening in the universe now is happening because God decreed it before the world was. And in addition to that, because God is presently governing the universe in a way which is producing that which He decreed.
Okay, so sinasabi lang niya dito, ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay. So ang Diyos ang nagtakda na may mangyayari, may magaganap, no? May resulta ayon sa kanyang kalooban. At siya rin ang dahilan o nagpo-provide ng kaparaanan para yung lahat ng kanyang itinakda mangyari. Okay, so nagtakda ang Diyos na merong ganitong mga magaganap o merong ganitong lilikhain at gumagamit din ng Diyos sa mga pamamaraan. Sa Kanya rin nagmula ang mga pamamaraan para yung resulta ng Kanyang nais ay maisakatuparan. No, yan ang ibig nating sabihin, no? That God uses means in divine providence. So several things, no? Ang gusto nating pansinin dito. Letter A, tingnan muna natin yung the certainty of God's decree reiterated. The certainty of God's decree reiterated. Note, God is the first cause who decreed everything to happen, therefore nothing happens by chance. Okay, pag na-encounter natin yung term na first cause, God is the first cause. So ang ibig pong sabihin yan, ang Diyos ang nagtakda. No? Siya yung dahilan kung bakit nagaganap ang lahat ng bagay. No? Siya yung nagpahintulot na maganap ang lahat ng bagay. So hindi magaganap, halimbawa, hindi makikreate ang earth without God as the first cause. So siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng sanlibutan. Kaya sinasabi natin dito that kung ang Diyos ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lahat ng mayroon sa sangnilikha, wala pong nangyayari na aksidente. Walang nangyayari by chance o nagkataon lamang. Doon sa ating paragraph 1, sa unang part nito, unang kalahating part nito, ganyan yung nakasulat. Although, in relation to the foreknowledge and decree of God, the first cause, all things come to pass immutably and infallibly, so that there is not anything befalls any by chance or without His providence. Okay? Katulad ng binanggit natin nung nakaraan, hindi po nilikha ng Diyos ang mundo at naglagay siya ng mga tinatawag na natural law no, para mag-function ang creation according to God's design. Iniwanan na ng Diyos ito na kaya niya nang mag-manage ng sarili niya na. Kaya niya nang mag-function on its own. And then God left. No? Hindi ganun ang totoong senaryo. Ang totoong senaryo, bagamat ang Diyos ang nag-create at naglagay ng natural order no, sa lahat ng kanyang nilikha, He still manages them. No? He still makes sure that everything happens according to His decree. No? Hindi absentee yung Diyos natin. No? And He's not even a passive God. He's an active God. He's a present God. And yung providence ang napoprove no, sa atin that God is present. Why? No, because providence does not, alam mo, hindi siya nagbibigay ng puwang sa kaisipan na ay kaya lang nangyari nagkataon. O kaya lang nangyari ay aksidente. No? Hindi inaasahan, no? Na ganun yung mangyayari. Wala pong ganun sa divine providence. Nothing befalls any by chance, no? So two things yung gusto kong sabihin to clarify this important point, no? Una, God does not negate the use of means but accomplishes His decrees through them. O, totoo ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, nilikha nga ng Diyos ang lahat sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. No? God didn't have to lift a finger no, sa kanyang paglikha ng lahat ng bagay. Sinabi niya lang magkaroon at magkaroon mula sa kawalan. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi kayang gumamit ng Diyos ng mga pamamaraan o means. No? Kahit po ang Diyos natin ay dakila, hindi po niya binabaliwala ang kahalagahan ng mga pamamaraan o means. At madalas, ginagamit ng Diyos ang mga pamamaraan para maisakatuparan ang kanyang kagustuhan. Tingnan niyo po yung talatang ito, Proverbs 16:33. The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Lot, ibig sabihin yung palabunutan, no?
by chance yun, di ba? Kumbaga, kung ano yung lalabas dyan, yun na yun. No, walang nakakakontrol. Pero tingin yung sinasabi ng sumulat ng Proverbs, kahit yung bagay na sa tila tingin natin ay walang may control, controlled pa rin ng Diyos. No, halimbawa, gumamit ka ng dice, no? Siguro yung pinakamadaling illustration, no, example ng lot ay yung dice, no? Diba, gumamit ka ng dice, nagbato ka ng gano'n, no? Kung ano yung lumabas doon, no, yun na yung magiging basihan ng iyong pagpapasya. Sabi dito, hindi yung pagbato mo ng dice ang magiging basihan, kundi yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung pagpapasya ng Diyos. No? Kung ano yung lalabas doon sa dice na yun, kasi sa Old Covenant, no, ginagamit yung lot, no, para magpasya sila sa mga mahihirap na sitwasyon. So, ina-attribute nila kung ano yung magiging sagot ng Diyos dun sa magiging resulta ng kanilang pagkakast ng lot. No? Sabi ng talatang ito, kahit yung pagkakast ng lot na yon, hindi yun random. No? Hindi yun nagkataon lang, o yun ang lumabas, o yun ang desisyon natin. Kahit yung paglabas dun sa pagkakast ng lot, kontrolado ng Diyos. Okay? Let's look at that. And then 1 Kings 22:34. Ito, maganda tong example na ito. Ano, na ang Diyos gumagamit siya ng pamamaraan. Sabi diyan, and the king of Israel said to Jehoshaphat, I will disguise myself and go into battle, but you wear your robes. And the king of Israel disguised himself and went into battle. But a certain man drew his bow at random and struck the king of Israel between the scale armor and the breastplate. I think this was King Ahab. Na? So, ang sinasabi sa atin dito sa mga talata na to, nag-isip siya ng paraan para makatakas siya na hindi siya napapatay ng kanyang mga kaaway. So, nagpanggap siya na isang soldier. Siguro, nagsuot siya ng armor ng soldier, ng uniform ng soldier, sumakay siya sa kabayo ng soldier, para hindi malalaman ng mga kalaban na siya yung hari. Makakatakas nga naman siya kasi hindi alam na hari siya eh. Naka-disguise siya eh. No? Pero anong sabi dito? Ito pong lalaki na ito na nagpakawala ng kanyang arrow, hindi niya alam na hari yung tatamaan niya. Baka nga hindi niya alam na may tatamaan siya. No? Kumbaga random lang eh, siguro. Basta na lang pinakawala niya yung kanyang arrow without even thinking kung may tatamaan siya o hindi. Tao ba yung tatamaan niya o kabayo ang tatamaan niya o lupa ang tatamaan niya. Basta pinakawalan niya ng random. Pero nang ginawa ng Panginoon, ginamit ng Panginoon yung random arrow na yon para tumama dun sa mga pagitan ng baluti na suot ni Ahab na walang proteksyon, no? Hanggang sa yun ang kanyang ikinamatay. No? Sinabi ng Diyos kasi mamamatay si Ahab. No? Anong ginamit ng Diyos na pamamaraan para matupad yung sinabi niya? Yung araw na yun, nung sundalo na walang kaplano-plano na tirahin yung hari. Pero ang tinamaan ay si Ahab. Diba? Yan ang Diyos natin, no? Gumagamit ng Diyos ng pamamaraan. Kahit na sa tingin natin, random, parang hindi naman significant, no? Parang hindi naman sinasadya. Pero ang resulta na gusto ng Diyos, yun ang nangyari. No? Because of His providence. Anong point natin dito? All ends are predetermined, yet they could not have happened without the means. Well, sinabi ng Diyos si Ahab mamamatay dahil sa kanyang kasamaan. Hindi naman sinabi ng Diyos kung paano siya mamamatay. Basta sinabi ng Diyos, mamamatay siya. Itinakda ng Diyos na mamamatay si Ahab dahil sa kanyang kasamaan. Pero, naisakatuparan ng Diyos yun sa pamamagitan ng mga pamamaraan na katulad nito. Pamamaraan na kasangkapan ng tao, no? Skill ng tao, ginagamit ng Diyos yan, no? Para yung kanyang kalooban may sakatuparan. Second explanation, whatever God has decreed will happen regardless of the means. So, totoo na gumagamit ang Diyos ng mga pamamaraan para may sakatuparan ng gusto niya. Okay, yun yung unang principle na in-establish natin dito. Pero, hindi natin dapat alisin sa katotohanan na tinuturo ng salita ng Diyos na kahit walang means, pwedeng gawin ng Diyos kung ano ang gusto niya. No? Kahit walang pamamaraan,
kayang gawin ng Diyos kung ano ang gusto niya. Kung gusto ng Diyos nang gumamit ng pamamaraan dito sa mundo, kaya niya gawin yon. Kung gusto ng Diyos na hindi siya gumamit ng pamamaraan, kaya niya rin naman yon. No? So, hindi po limitado ang Diyos, no, ng mga pamamaraan. Kaya ng Diyos na kumilos at gawin ang gusto niya kahit na anuman ang pamamaraan. Minsan nga kahit walang pamamaraan. Ito yung mga talatang halimbawa, no? Genesis chapter 50 verse 20. As for you, ito si Joseph, nagsasalita dito. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So ano sinasabi sa atin dito sa mga salita ni Joseph? May plano ang Diyos, no? Bagamat sa mga pagkakataon na ito, hindi nila alam kung ano yung plano ng Diyos. Sa ating mga nagbabasa ng Genesis, alam natin na plano ng Diyos na i-preserve ang pamilya ni Jacob. No? Siyempre, kasama na doon yung ibang mga tao na nakinabang sa mga pagkain na inipon ni Jose sa 7 taon ng kasaganaan. Alam natin yon kasi nabasa natin yung katapusan. Pero sila hindi nila alam kung ano yung itinakda ng Diyos na mangyari. No? Pero sabi dito, kahit nga yung kasamaan naging kasangkapan ng Diyos para yung gusto niya sa buhay ni Joseph maganap. Hindi lang naman isa yung kasamaan na nangyari sa buhay ni Jose. Ang daming kasamaan, injustice, di ba? Yung pananakit sa kanya ng kanyang mga kapatid, pagkalimot sa kanya doon sa bilangguan, pagbibintang sa kanya ng asawa ni Potiphar, marami pa na mga kasamaan. Pero lahat ng mga kasamaan na yun, kasama ni mga kasamaan ng kapatid ni Jose sa kanya, ginamit na kasangkapan ng Diyos, no? Para maisakatuparan ang kanyang kagustuhan. That's divine providence. Another verse, Acts chapter 2 verse 23. Ito, nagamit na natin ng maraming beses ito, pero ito isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng divine providence sa buhay mismo ng anak ng Diyos. Sabi diyan, this Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crushed or you crucified and killed by the hands of lawless men. Tingnan mo. Diba? Yung mga plano ng Diyos patungkol kay Jesus at sa kanyang pagliligtas ng mga makasalanan, na isa katuparan niya kahit sa pamamagitan ng kasamaan ng mga kaaway ni Jesus. Diba? So ipinako si Jesus sa krus. No, pinahirapan siya, namatay siya sa krus. Pwede nating sabihin na pinatay siya ng mga masasamang tao. Nakalaban niya doon sa krus. Pero, sa probidensya ng Diyos, ginamit ng Diyos kahit ang kasamaan ng mga kaaway ni Jesus para maisakatuparan ang gusto niya. That's divine providence. Ang point natin dito, God is not limited by the means, for even evil is used to advance His plans. Hindi lang po gumagamit ang Diyos ng mga magagandang pamamaraan para may sakatuparan ng gusto niya. Gumagamit din ang Diyos ng mga masasamang pamamaraan. Hindi ibig sabihin ang Diyos ay masama. No? Hindi ibig sabihin ang Diyos ang pinagmulan ng kasamaan. Pero, kinakasangkapan ng Diyos ang kasamaan na ginagawa ng tao o ang kasamaan ng mundo na ito para gawin o isakatuparan kung ano yung kanyang plano. So, yan ang Diyos ng providensya. Okay? Letter B. So, nakita natin the certainty of God's decree reiterated. So, letter B. The certainty of God's providence asserted. Ang sabi natin, di ba? Yung pagtatakda ng Diyos ay may kaugnayan sa kanyang providensya. Kaya yung certainty ng decree ng Diyos, pinag-aralan natin letter A, this time naman, the certainty of God's providence asserted. Note, God has not only decreed the end, He has also ordained the events in time which will lead up to that end. So kasi pag pinag-usapan natin yung pagtatakda ng Diyos, laging ang understanding natin yung katapusan, yung resulta
no, ng gusto ng Diyos na mangyari. Wala namang masama doon, no? Pero kung pagkakaintindi natin dapat sa decree ng Diyos, lahat ng ah, order ng events, no, hanggang marating yung resulta kasama sa pagtatakda ng Diyos, covered ng kanyang decree. Kaya doon sa kanyang pag-ordain ng mga events in time, pati yung mga kaganapan sa pagitan ng mga pangyayari at panahon, pamamaraan na ginagamit ng Diyos para makamit niya yung katapusan na kanyang nais. Halimbawa, itinakda niya na ang mga makasalanan ay matutubos. Makikita natin yan sa Genesis chapter 3 verse 15. No? Doon pa lamang ay makikita mo na yung sulyap na pag-asa para sa mga makasalanan. Na hindi niya hayaan ang mga makasalanan o mga tao na hulog sa kasalanan na manatili sa ganong kalagayan. No? Nangako siya na meron siyang gagawin, no? At yun ang nagbigay ng pag-asa sa mga tao sa lumang tipanan na magliligtas ang Diyos, tutubos ang Diyos ng mga makasalanan. At bago nangyari na naganap ang kanyang pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo dun sa krus, imagine mo yung 1,000 taon, no, na lumipas. At sa bawat taon o sa 1,000 taon na yun, napakaraming mga kaganapan. Kaya doon mo ma-appreciate yung Old Testament. No? Pag binasa mo yung Old Testament, bago dumating si Jesus, lahat ng events doon, no? Yung mga kings, mga prophets, no? Yung bayan ng Israel, no? Doon mo makikita lahat ng yon, pinahintulutan ng Diyos na mangyari kasi kinasangkapan ng Diyos yun para yung kanyang pangako na tutubos siya ng mga makasalanan ay matupad sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus. Yan na lamang pong lahi kung saan nagmula ang Mesyas. No? Mula sa lumang tipan. Imagine from Adam and Eve. No? Tapos pinangako ng Diyos na magkakaroon ng binhi ang isang babae. Diba? No, alam natin na ipanganganak si Jesus sa pamamagitan ng isang babae. Pero bago dumating yung panahon na yon, na ipinanganak si Jesus, ang tagal, di ba? May mga panahon na halos sa kasaysayan ng bayan ng Israel, parang nabubura na sila sa kasaysayan. Na parang, ano ba to? Matutupad ba yung pangako ng Diyos na darating yung Mesyas? Pero hindi pinapahintulutan ng Diyos, no? Akala natin, wala na yung pangako, pero makikita natin, nagtutuloy pala siya. Tuloy-tuloy yung pangako. At lahat ng mga kaganapan na yon, pinahintulutan ng Panginoon. Why? Because they are necessary means para yung kanyang Messiah dumating. Yung sinasabi natin dito. Doon sa confession, ganyan na nakasulat. Sa second paragraph or second part ng paragraph 1, sabi niya, yet by the same providence, He ordered them to fall out according to the nature of second causes, either necessarily, freely, or contingently. So nakita natin kanina, God is the first cause. Ibig sabihin, hindi magaganap kung hindi tinakda ng Diyos. Pero merong second cause. Merong second cause. Ibig sabihin, yung second cause ay kinakasangkapan ng Diyos para matupad yung gusto niya. No? So, tingnan natin. 2 explanations dito. Una, all events are sovereignly arranged to produce divinely predetermined results. Wala pong event na nangyari sa history ng tao na parang out of the blue, na parang hindi pinagplanuhan. Siguro sa tingin ng mga tao, hindi naman tingin ng mga historians, halimbawa, o kaya ng mga scholars, pag pinag-aaralan nila yung mga details o yung mga pangyayari sa palibot ng isang event, siguro sabihin nila, itong mga bagay na ito, dapat hindi naman nangyari yan. No? Kumbaga, parang excess na lang yan. Ano? Hindi yan sinadya, no? O na lang yan. Parang hindi ini-expect, no, na mangyari. Sa tao, pwede nating sabihin yun no? Na hindi pinagplanuhan to, aksidente yun, nagkataon lang to, no? Wala sa plano ito. Pero sa Diyos, lahat po yan, no? Lahat ng nangyayari sa kasaysayan, all events are sovereignly arranged by God. No? Wala pong nangyayari sa mundo na hindi itinakda ng Diyos.
No? Kaya ang lahat ng nangyayari, itinakda ng Diyos kasi kasama sa design niya yun. No? Kasama sa kanyang sovereign and wise plan. No? Control niya ang lahat to produce His predetermined results. Ito, medyo mahaba itong passage na ito, pero pagtsaga nating basahin from Acts 27, ito yung pangyayari sa buhay ni Apostle Paul. Siya ay nagbiyahe, no, as a prisoner papunta sa Rome at nasira yung kanilang barko na sinasakyan dahil sa malakas na bagyo. Basahin natin Acts 27:22 to 24 and then tatalon tayo sa verse 30 hanggang verse 32. Yet now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. For this very night there stood before me an angel of the God to whom I belong and whom I worship, and he said, "Do not be afraid, Paul, you must stand before Caesar, and behold, God has granted you all those who sail with you." And as the sailors were seeking to escape from the ship and had lowered the ship's boat into the sea, under pretense of laying out anchors from the bow, Paul said to the centurion and the soldiers, "Unless these men stay in the ship, you cannot be saved." Then the soldiers cut away the ropes of the ship's boat and let it go. So ano sinasabi sa atin dito? No? Si Apostle Paul, by the message from the angel of God, no, assured him, binigyan siya ng katiyakan na hindi siya mamamatay doon sa malakas na bagyo na sinalubong ng kanilang barko. No? So, siyempre, isipin mo, sobrang lakas no, na talagang walang mabubuhay. Ano? At talagang mawawasak ang buong barko. Pero sabi ng angel ng Panginoon sa kanya, no, sigurado nahaharap ka kay Caesar. Ibig sabihin, makakarating ka sa Rome. Kasi papunta siya ng Rome yan eh. Isa siyang prisoner, papunta sa Rome. Sabi ng angel, hindi ka mamamatay, makakarating ka sa Rome. No? At hindi lang ikaw yung makakarating sa Rome, hindi lang ikaw yung mabubuhay, kundi lahat ng makakasama mo dyan sa barko. Siguro masisira lang yung barko, sabi ng angel, pero walang mamamatay ng mga kasama mo. So yun yung decree ng Diyos. No? Ibig sabihin, yun yung gusto ng Diyos na mangyari, yun yung itinakda ng Diyos na mangyari. Si Pablo ay hindi mamamatay sa pamamagitan ng bagyo, makakarating siya ng Roma. Pero nagbigay din ng Diyos ang pamamaraan dito. Okay? Tinakda ng Diyos na hindi mamamatay si Pablo, pero nagbigay din siya ng pamamaraan kung paano siya makakaligtas sa bagyo. Ano yun? Yung sabi ng anghel sa kanila, huwag kayong aalis sa barko. No? Anong ginawa ng ibang mga pasahero? Gusto nilang tumakas, di ba? Binababa na nila yung bangka. O siguro yung lifeboat. No? Para tumakas. Sabi ni Paul, pagka tumakas kayo, wala akong bibigay sa inyo na assurance na maliligtas kayo. Magstay kayo dito sa barko. Diba? So observe. God did not only decree the end of their deliverance. No? Sa verse 44, pag binasa mo, Acts 27:44, nakaligtas sila. No? Kaya nga sila nakapunta dun sa isla ng Malta. No? Kasi nakaligtas sila doon sa pagkawasak ng barko na yan. So itinakda ng Diyos na makakaligtas sila. Sinabi ng Diyos na hindi sila mamamatay. Nangyari yung sinabi ng Diyos. Pero, God also ordained the means toward the end, which is what? Staying on the ship. So, nagbigay din ang Diyos ang pamamaraan para hindi sila mamatay. At ano yun? Huwag kayong aalis ng barko. Manatili kayo sa barko. Pag umalis kayo sa barko, pinilit ninyong itawid ang buhay ninyo, sigurado mamamatay kayo. Kita mo, no? Yung pagtatakda ng Diyos at saka yung kanyang providensya, magkasama yun eh. No? Pag itinakda ng Diyos ang isang bagay, magbibigay din siya ng pamamaraan para matupad yung gusto niya. Okay? Yung beauty ng divine providence together with the decree of God. Second explanation natin dito sa letter B, God does not neglect the second causes but providentially orders them to produce His intended end. Totoo ang Diyos ang first cause, ibig sabihin,
magaganap kung ano yung gusto niya. Magaganap kung ano yung tinakda niya. No? Magaganap kung ano yung kanyang sinabi o pinangako. Pero, yung second causes, kasama tayong tao dyan, no? Kasama ang mundo at ang lahat ng mga bagay na nasa mundo, kasama ang oras dyan, no? Kasama ang kapanahunan dyan, yan ang mga second causes. Ginagamit ng Diyos yan sa kanyang providence to produce His intended end. Ito yung mga talata. Luke chapter 13 verse 5. No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Ibig sabihin, magliligtas ang Diyos. Pero, nagbigay din ang Diyos ng nararapat na pamamaraan parang isang makasalanan tumanggap ng kaligtasan. So, yung pagliligtas, yun ang gusto ng Diyos na mangyari. Anong pamamaraan? Pagsisisi. Diba? Dito sa Luke chapter 13 verse 5, sabi niya, but unless you repent, you will likewise perish. Acts 13:48, as many as were appointed to eternal life believed. So, nakita mo dyan, no? Sa talata na yan, itinakda ng Diyos na mayroong maliligtas. No? Kaya naniniwala tayo sa doctrine of election. No? Isa ito sa mga talata na yan. Sabi na, ang Diyos nagtakda siya na mayroong maliligtas. No, hindi sinabi ng talata na lahat maliligtas. In fact, ang ginamit na word dyan, many. And as many, no, as were appointed to eternal life. So, ibig sabihin, marami ang ililigtas ng Diyos. Pero paano sila maliligtas? No? Kailangan silang manampalataya. No? Believe. Nakita mo, ang pagtatakda ng Diyos, no, gumagamit din ng second causes. Ibig sabihin, pamamaraan. Anong pagtatakda ng Diyos sa talatang ito? Magliligtas siya ng marami. Anong second cause? Ang pamamaraan ng Diyos? Pananampalataya. No? So, walang naliligtas ng hindi nananampalataya. Walang naliligtas na hindi nagsisisi ng kanilang kasalanan. Observe, the first cause of our salvation is God. But God has ordained a second cause for all who will be saved. That is turning from our sin and turning to the Lord Jesus Christ by faith. No? So may first cause, ibig sabihin, yun yung itinakda ng Diyos at nais niyang mangyari. Sa example natin dito, salvation ng mga sinners. Yun ang gusto ng first cause, yung itinakda ng Diyos. Pero gumamit siya ng second cause. Kailangan may repentance of sin. And then kailangan merong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, complementary, yung takda ng first cause at yung paggamit ng second cause as pamamaraan. Point natin dito, sa lahat ng pinag-aaralan natin dito sa Roman numeral number 2, God's providence is not a cold determinism that removes responsibility or natural order. Rather, God wisely governs all things in such a way that His eternal decree is accomplished through real human choices, natural processes, and ordinary means, all for His glory. No? So, yung providence ng Panginoon, hindi yan chance. No? Hindi yan parang cold determinism na, ano yun, yung hindi na kailangan ng human responsibility, o hindi na kailangan ng other means. No. Kundi ang providence is God's wise governance of all things. No? Kung saan tinutupad niya ang kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng mga totoong desisyon ng tao. Halimbawa, doon sa case ni Joseph, no? Yung mga kasamaan na ginawa ng kapatid niya sa kanya, desisyon nila yon, nagawan siya ng masama. No? Masama ang puso nila di ba? Galit sila sa kanilang kapatid, umaaring nagseselo sa kanilang kapatid dahil mahal na mahal ng kanilang ama, kaya nila naisipan na gawa ng masama. Yun ay totoong desisyon nila. No? Walang nagpilit sa kanila nun. Kusa nilang ginawa yun kay Jose. Pero, ginasangkapan din ng Diyos yung kanilang masamang ginawa para dalhin si Jose dun sa kalagayan na magagamit siya ng Diyos para iligtas ang bayan ng Israel. Kita mo yung kaugnayan, ano? Even natural processes, no? Sa mundo na ito. No? Kung hindi mangyayari itong process na ito, hindi magiging resulta itong process na ito.
So, minsan may sinasacrifice, di ba? Halimbawa sa ecosystem, no? Para magkaroon ng balance, no? Merong mamamatay at may papatay, no? Sa natural order. Yung predator, papatayin niya yung kanyang prey, no? So, kailangan mangyari yun. Ano? Pamamaraan, yung mamatay yung prey para mag-survive yung mga predators. No? That's natural order. No? That gives balance to the ecosystem. Ano? So, pinapahintulutan ng Diyos lahat yon na mag-survive itong species na ito, no? By what? Killing other species. Ano? So, that's the first cause and the coordination or the connection of the second cause. Ganun ang wisdom ng providence ng Diyos. Okay? So, tapos na tayo doon sa paragraph 2. So, pupunta na tayo sa paragraph 3, which is under Roman numeral number 3, the exception to the rule made. No? The exception to the rule made. Ano ibig nating sabihin dito na may exception to the rule? Note, even though God normally uses ordinary means, no, na yung second causes na binabanggit natin kanina, He is not bound to the use of means. Ito yung exception to the rule. Kayang gawin ng Diyos ang nais niya kahit walang means. No? Kayang gawin ng Diyos ang kanyang kagustuhan by suspending the use of ordinary means. Diyos siya eh. Diba? Kaya niyang gawin ang isang bagay na kalooban niya kahit na hindi siya gumagamit ng mga pamamaraan na available dito sa mundo. Yan yung sinasabi ng paragraph 3, no, ng ating chapter 5. Anong sabi sa paragraph 3? God, in His ordinary providence, makes use of means, yet is free to work without, above, and against them as at His pleasure. Ibig sabihin, gumagamit ang Diyos ng means, totoo yun, para gawin yung gusto niya, pero pwede rin siyang hindi gumamit ng means para gawin ang gusto niya kung nais niya. Baga, ang Diyos ay hindi tayo katulad ng tao na hindi natin ma-achieve yung gusto natin kung hindi tayo gagawa ng pamamaraan. Halimbawa, hindi natin magagawang suportahan ang ating pamilya kung hindi tayo magtatrabaho. Diba? Hindi ka makakapag-support ng isang pamilya kung wala kang trabaho. No? Kailangan may trabaho ka, no? Para mag-earn ka ng pang-support mo sa family mo. Ano? So, ano yung end doon? Yung gusto nating mangyari, masuportahan yung ating pamilya. Anong pamamaraan? Pagtatrabaho. Pagkita ng pera. No? Tao yun. Pero ang Diyos, kaya niyang makuha yung gusto niya kahit wala yung means. And sometimes, God suspends the use of means in order to accomplish His purposes. So, two things yung gusto natin sabihin dito. No? Mabilis lang to kasi maikli lang yung paragraph 3. Una, letter A, God is free to use ordinary means whenever He chooses. Of course, hindi natin pwedeng baliwalayin yung truth na ito. No? Na kahit ang Diyos ay almighty, kahit ang Diyos ay all-powerful, kayang gumagamit ang Diyos ng mga pamamaraan para ma-accomplish niya kung ano yung kanyang gusto. Example, Genesis 8:22. Ano sabi dun sa passage na yan? While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Sinasabi sa atin sa Genesis chapter 8, verse 22. O gusto ng Diyos na ang tao mabuhay sa ibabaw ng mundo. Tandaan nyo, di ba? Sabi ko last time, itong verse na ito galing sa pakikipagtipan ng Diyos kay Noah. Diba? So, nilipol niya ang lahat ng nasa ibabaw ng mundo maliban dun na sa mga nasa loob ng arko. Pero nung humupa na yung tubig, bumaba na silang lahat mula sa arko, nakipagtipan ng Diyos kay Noah, sinabi niya, gusto kong mabuhay ang lahat ng creature na ito na kasama mo sa iyong arko sa ibaba ng lupa. Pero, sabi niya, magbibigay ako ng pamamaraan para mabuhay ang lahat ng creature na ito sa ibabaw ng lupa. Sinabi diyan, may seed time, may harvest time, may panahon ng taglamig, may panahon ng tag-init, may summer o may winter, may panahon na araw, may panahon na... Ibig sabihin, gusto ng Diyos na mag-survive lahat ng
pinreserve niya sa loob ng ark, pero nagbigay siya ng pamamaraan para mag-survive sila. Kasama doon yung natural phenomenon, weather, di ba? Yung season. Yan ang binigay ng Diyos ng pamamaraan para mabuhay sila. And Romans chapter 10 verse 14, ito isa pang practical example of this point. Sabi ni Apostle Paul, how then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? So anong sinasabi ni Paul dito? Magliligtas ang Diyos ng mga makasalanan. Sigurado yan. Na? Magliligtas ang Diyos hindi lang ng mga Hudyo, magliligtas din ang Diyos ng mga Hentil. Pero, paano ma-accomplish yung gusto ng Diyos? Sa pamamagitan ng pamamaraan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Diba? Kaya hindi tayo naniniwala na may ililigtas ang Diyos na hindi nakakapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. No? So yun yung natural na process towards the salvation of sinners. Kailangan i-preach yung gospel. Kaya nga dali ng gospel sa mga hindi pa nakakapakinig. No? Ipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao na hindi naiintindihan kung ano ito o maaari hindi pa naririnig kung ano ito. No? Yun ang tinakda ng Diyos na process, di ba? Sa evangelism, we need to preach the gospel. No? At sa pag-preach natin ng gospel, pwedeng i-bless ng Panginoon yan at gamitin yun para i-save ang kanyang mga hinirang. So yun yung sinasabi natin dito. Observe, the God-ordained end would be reached through the use of those God-ordained means. Merong itinakdaan Diyos na resulta, merong itinakdaan Diyos na pamamaraan para makamit yung resulta na yon. That's part of providence. Halimbawa, food for labor in time sa Genesis 8:22. No? Meron kang pagkain pagka nagtrabaho ka sa tamang panahon, sa tamang season. And conversion of sinners through preaching. No? May ililigtas ang Diyos pag nangangaral tayo ng Ebanghelyo. Minsan, hindi lang natin nakikita agad yung magiging resulta ng ating pangangaral ng Ebanghelyo. Diba? Minsan nga, nakakamatayan na ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi nakikita yung resulta. Pero, nagliligtas ba ang Diyos? Nagliligtas ang Diyos. No? Ang Diyos ang nagliligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, letter B. Ito yung last point natin sa paragraph 3 ng ating chapter 5. God is free not to use ordinary means if He pleases. Kung gusto ng Diyos gumamit ng second cause o ng means para matupad yung gusto niya, pwede. No? Kung ayaw naman ng Diyos gumamit ng pamamaraan ng second cause para may sakatuparan yung gusto niya, pwede rin. Kung yun ang gusto niya. No? Diyos siya eh. No? Walang imposible sa Kanya. Ito yung mga verses. Genesis 21:2. Ito. Alam natin lahat ng kwento na to. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the time of which God had spoken to him. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, magkakaroon ka ng maraming mga anak at magiging malaking bayan ka sa pamamagitan ng iyong asawang si Sarah. Kaya ano ba ang kwento tungkol kay Sarah? Si Sarah po, bukod sa matanda na siya, baog pa. O, papaanong masasakatuparan ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na magkakaroon ng anak kay Sarah kung siya ay hindi pwede magkaanak? Anong ginawa ng Diyos? Binaypas niya yung ordinary means. Diba? Sinuspend ng Diyos ang process ng second cause para maisakatuparan niya yung gusto niya. Diba? Ito pa, 2 Kings chapter 6 verse 6. Another clear example. Actually, marami example. No? Pero dalawa lang ang pinili ko, pero clear na dapat to sa atin. Ito naman, sa panahon ni Elijah to. I think, kung di ako nagkakamali. No? Sabi diyan, then the man of God said, where did it fall? May nag-uusapan yung palakol. No? Nahulog dun sa ilog. Sa river. Where did it fall?
When he showed him the place, he cut off a stick and threw it in there and made the iron float. Di ba? Sa case ni Sarah, paano magkakaanak si Abraham through Sarah? Baog nga. No? Tapos matanda na. Uugod-ugod na. Ito naman, pinalutang yung bakal. Oh. Observe. God suspended the laws of nature. Sa case ng Genesis 21 verse 2, old age, infertility, or barrenness. Tapos sa 2 Kings 6:6, gravity. Diba? Yung nature ng gravity, pagka nagbitaw ka ng isang mabigat na object, no? Babagsak siya sa center ng gravity ng Earth. Diba? So, ibig sabihin, ang tendency niya, lumubog, no? Bumaba, no? Bumagsak. Pag nagbato ka ng mansana sa taas, dahil sa may gravity, babagsak siya ulit sa lupa. No? So, ito, yung palakol na made of iron, nahulog sa river, definitely lulubog. No? Pero anong ginawa ng Diyos? Sinuspend niya yung ordinary means, yung second cause, para i-accomplish yung gusto niya. Sa Genesis 21:2, sinuspend niya yung infertility ni Sarah, pati yung old age niya, para manganak siya. 2 Kings chapter 6 verse 6, sinuspend niya yung gravity para lumutang yung bakal. Ginawa ng Diyos i-suspend ang laws of nature, ang second cause, ang means, by performing miracles in order to achieve His purposes. So, sa doctrine ng divine providence, yun yung exemption. Ibig sabihin, God can accomplish His purposes by performing miracles. Di ba? Miracles. Ang miracle ay, suspension ng natural order sa mundo na ito. Kayang gawin ng Diyos yun, no? Para i-accomplish ang gusto niya. Pero pansinin niyo sa pagliligtas niya sa ating mga makasalanan, hindi niya sinuspend ang natural order. No? Hinayaan ng Diyos na pagdaanan ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga means. No? Parang sa buhay ni Jose, no? Hinutulutan ng Diyos na maranasan ni Jose lahat ng kasamaan ng kanyang mga kapatid, kasamaan ng mga tao sa paligid niya, no? Kasamaan ng kanyang employer, bago niya narating yung kanyang posisyon bilang second Pharaoh or vice Pharaoh. Ganon din yung sa Panginoong Jesucristo eh. Pagliligtas niya ng mga makasalanan, pinagdaanan ng Panginoon yung lahat ng natural na processes. Diba? Diyos siya. Pero ipinanganak siya sa pamamagitan ng isang babae. No? Hindi sinuspend ng Diyos ang natural process ng growth ni Jesus Christ. Anong sabi sa atin sa Luke? Nang ang Panginoong Jesucristo ay pinanganak, lumaki siya ng normal, katulad ng isang tao. Diba? So, walang nilalagpasan na taon, no? Hindi siya biglang lumaki na katulad ng isang adult agad. Dumaan siya sa natural process ng growth. Dumaan siya sa natural process ng pag-aaral, paano magsalita, paano magbasa, no? Lumaki siya para maging isang mabuting mamamayan, mabuting itao, mabuting anak. Lahat yun, pinagdaanan niya. Wala siyang shortcut na pinagdaanan. Hanggang saan siya ay nag-ministry. No? Makikita lang natin na exemption ng second cause sa ministry ng Panginoon yung kanyang mga miracles. That's it. Pero lahat ng ginawa niya para tubusin tayo, natural lahat yung proseso na pinagdaanan niya. Pinarusahan siya, pinahirapan siya, pinako siya sa krus, namatay siya. Diba? Ano yung hindi natural doon sa pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo? Yung resurrection. Pero everything, before resurrection, lahat normal. Yung pinagdaanan ng Panginoon. Walang shortcut. No? Kasi gusto ipakita ng Diyos sa atin, no? Na ito yung kanyang ginawa para iligtas tayo. Yung how precious the redemption na tinanggap natin. Now remember, dito ako magtatapos. It is God who is sovereign. It is God who rules over His creation rather than God being ruled by His creation. When we talk about the exemptions in divine providence, miracles, mga ganyan, tandaan natin, ang Diyos ay sovereign sa lahat. So, hindi siya
Hindi siya kinokontrol ng kanyang nilikha. Siya ang kumokontrol sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya kung gusto ng Diyos na isuspend yung second cause o yung causes, yung natural means sa kanyang providence, kaya niyang gawin. But most of the time, God uses second causes, natural means para i-accomplish yung kanyang purpose. That's the God of providence. So that ends our discussion of paragraph 2 and paragraph 3 of chapter 5. Okay, so itutuloy natin ito, Lord willing, next Sunday sa susunod pang mga paragraph ng chapter 5 ng ating confession. May question po ba kayo dito sa topic na ito? Clarification? Okay, so kung wala na pong tanong, ay magpapahinga muna tayo, no? Magsisimula tayo ng ating worship service 3:30 mamaya. So maraming salamat po sa inyong pakikinig.